Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Mission Mass. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SVD. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang araw po sa inyo. At sa pamamagitan ng misang ito, naway higit tayong mapalapit sa Diyos, marinig ang kanyang turot aral upang maging ating liwanag. Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng direksyon ng aming dapat puntahan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, sa aming mga pagkakamali, ituwid mo kami. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, hindi ka bumibigay sapagkat naniniwala ka sa kabutihang isinilid mo sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoong inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoong inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan.
iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginoong inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo at welcome dito sa ating Mission Mass. Sinong tao ang nagbibigay sa iyo ng mga correction? Yung parang tinutuwid ka kapag alam niyang nagkakamali ka. At paano niya to ginagawa? Ito ba'y pinapublish niya sa Facebook at doon kanya kinokorrect? O in private, kinakausap kanya ng sincero dahil alam mong malinis ang kanyang motibasyon. Hindi para siraan ka, kundi dahil para talagang maituwid ka. Sa pagbasa po sa araw na ito, galing sa aklat ni Ezekiel, sa first reading, ipinakita yung task ng isang propetang si Ezekiel bilang isang watchman, bantay. So, parang kung yung bantay, nakatingin kung anong nangyayari. At ang pagiging bantay niya, nagbibigay siya ng babala. Bakit? Sasabihin niya kung may panganib na nangyayari at ikasasama mo. At hindi lang yon isang pagbabantay, isa rin itong duty na kapag hindi niya nasabi ang dapat niyang sabihin, may pananagutan siya sa iyo. Ganon yung role ng mga propeta. Sapagkat ang pagtingin niya sa nangyayari ay hindi lang ayon sa sarili niyang mata,
kundi nakatingin siya sa intensyon at mata ng Diyos. Nakakatakot. Sapagkat napakalaki pala ng task ng mga prophets para sabihin ang kanilang poder ay ang poder at kalooban ng Diyos. Siguro ganyan ang kita natin sa mga magulang natin. No? Kung titingnan natin, bakit kaya sinasabihan ako pag matigas ang ulo ko, pag tatamad-tamad ako, pag mali na ang mga uri ng relasyon ko, at nagsasalita sila, bakit? Sapagkat sila ay nasa poder na nakabantay sa iyo. Sapagkat alam nila kung ano rin ang kahinatnan ng ating mga maling pagpapasya. Not para sirain tayo. Why would they do it? Sabi dun sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ito'y kilos ng isang nagmamahal sa iyo. Ng kapwa na kung paano niya minamahal ang sarili niya, ganun ka rin niya pinagpapahalagahan. So sa Ebanghelyo, binigyan tayo ng katuruan ni Jesus kung paano magtuwid ng ating kapwa. How to correct our kaibigan, kapamilya, o sino mang tao. At ang motibasyon nito ay hindi para sirain ka, dumihan ng iyong dangal, kundi para ikaw ay dulot ng tulak ng pag-ibig. Because He cares for you. Because He loves you. Kaya ang sabi ni Jesus, pag-usapan niyo muna ito na kayo lamang. So kung merong tayong kapwang nagkakasala sa atin at alam natin mali ang kanyang ginawa, yung iba mauna pa sa Facebook, mauna pa sa Instagram, na ipa-trending na sa lahat, maliban lang kausapin ka o i-PM ka, i-personal message ka. Kapatid, medyo mali yata ito. And you sincerely talk with one another. Anong purpose? It's a care. So, ang sarap maintindihan na may mga taong nagmamalasakit sa atin and would correct us. Hindi tayo hayaang magkamali, sapagkat para silang mga isinugong propeta ng Panginoon. Gusto nilang maituwid tayo sapagkat ang puso ng Diyos ang nais nating gampanan. Kapatid, medyo sobra na yung pananakit mo sa iyong kapatid. Lampas na yung galang mo sa iyong magulang. And we need people who can tell us truthfully dahil nagkakamali tayo. At paminsan, hindi natin nakikita ang ating mga nagagawa sa ating kapwa. At kung hindi daw tayo makikinig, ang sabi ni Jesus dito, tumawag pa ng ibang mga isa o dalawang saksi upang makausap ka rin ng tapat. At kung hindi ka pa rin makikinig, dahil matigas ang iyong ulo, tumawag ka ng simbahan, ng iyong samahan. Doon natin nakikita yung pamilya, pero minsan tinatawag tayo. And they tell us, maaring sa proseso masakit, pero mas masakit ang hindi masabi sa iyo na ikay hindi na tama. And it takes a humble heart to do it. Sa katapos-tapusan, sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kung sino mang dalawa o tatlo natitipon sa ngalan ko, naroon akong kasama nila. And so we pray as a community sa conversion ng lahat. Wala naman siguro sa ating pagkalinis-linis o napakamatuwid. We need feedback. And people, by their concern, will do a charitable correction. Yung totoong fraternal na pagtutuwid sa atin. Bakit? Sapagkat ito ang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kasama sa Mission Mass, halina tayo't lumapit sa Diyos. At sa mga oras na ito, puno tayo ng mga
pangangailangan at ng mga bagay na ating alam na hinihingi na Diyos lamang ang makatutugon. At sa bawat kahilingan ng ating tugon, mula sa ating puso, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipinagdarasal natin ang ating simbahang Katolika maging instrumento siya ng nagtuturo ng tama at ng tamang pagtugon sa kalooban ng Diyos, ng tamang pagpapasya sa liwanag ng katuruan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal natin ang ating pamahalaan at lahat ng pamahalaan sa iba't ibang sulok ng daigdig upang ang tunay na ikabubuti ng lahat, common good, at ang mga tunay na polisiya at pagpapatupad ng ikadadangal ng tao, ang ikaangat ng kanyang pamumuhay, material at spiritual lang siyang manguna, lalo tigit sa mga namumuno sa pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal natin ang bawat pamilyang Pilipino sa kanyang paglalakbay bilang nagkakaisang pamilya upang maibsan ang anumang mga pangangailangan, maitawid sa gutom, maabot ang mga pangarap na nararapat sa mga anak at sa bawat tahanan, lalo tigit ang magandang kasunduan at pagkakaugnayan sa loob ng tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinagdarasal natin ang mga intensyon na inilapit dito sa atin sa Mission Mass. 10 ng mga intensyon na ibinubulong nating mga kaisa sa misang ito ngayon para sa kagalingan sa mga may karamdaman. Pinagdarasal natin ang pasasalamat at lubos pang pag-blessing sa mga bawat pamilya at individual, sa mga naghahanap ng trabahong marangal, kasama ang mga panalangin para sa mga pagtatapos ng mga proyekto, ng mga pag-aaral, 10 ng mga adhikain na inyong inaasam para sa inyong pamilya, at pinagdarasal din natin ang mga pumanaw nating mga mahal sa buhay na matamo nila ang kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinag-arasal natin ng mga ang inyong mga pansariling kahilingan na ibinubulong pa rin natin ngayon. Amang makapangyarihan, ang iyong presensya ay aming nararamdaman sapagkat ikaw ang nangangalaga sa amin at itinutuwid mo ang aming mga baluktot na pagpapasya. Nawa maging masunurin kami at mababa ang loob upang makita na ang pagtutuwid na ito ay lalo tigit para sa ikabubuti namin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo ng ating paghahain na ikalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas
na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan. Ang iyong may na marapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos puso't diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri, pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Sabay-sabay po tayong yumuko. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri, binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ng aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong yumuko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Tangsamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa kaysa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Pope Francis, ang aming Obispo, Tanang Kaparian. Lingapin mo rin ang tinipon mong sambayanan dito sa Mission Mass. 10 ng mga pinagdarasal namin sa mga oras na ito. Alalahanin mo yung mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, at lahat ng mga pumanaw, kasama si Father Roger Enaje SVD, si Nenita at Chodoro. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng mga apostol, ng mga banal, si St. Arnold Johnson, na tumupad sa iyong kalooban upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May Diyos na nakakikita sa ating ginagawa at doon tayo lumalapit upang sabihin sabay-sabay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
namin, Panginoon, na ilayo kami sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus na nakikipag-usap sa atin. Itinutuwid ang ating mga pagkakamali upang maging wasto ang ating daan. Mapapalang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Hayaan mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Binabati po ng ating Mission Mass unang-una ang samahang SVD sa pagdiriwang ng 148th founding anniversary. So, greetings sa lahat ng mga SVD, local at global. Batiin nyo rin ang mga kilala nyong missionaries at ang kanilang mga lay partners na nagmi-mission. At binabati rin namin si Ginang Vicky Amalingan Sales, ang chairperson ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation, ang samahang kumikilos sa alternative learning system sa pagkakabigay sa kanya ng De La Salle University Dasmariñas ng Honoris Causa on Humanities. Congratulations po, Ma'am Vicky, at binabati ko rin si Jonas Marquez sa kanyang birthday ngayong araw na September 10. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo at patnubayan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tinanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Humayo, ipagpatuloy ang ating misyon. Salamat sa Diyos.